Dumodoble ba ang paningin mo? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero ops, disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo ang mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. For today's video, pag-usapan naman natin yung tinatawag na diplopia or pagdoble ng paningin. Tara, let's discuss. Ang pagdoble ng paningin ay isa sa mga pinaka-common na simptomas na pwedeng dahilan para magpa-check up ang isang pasyente sa mata. Ito ay isang kondisyon na kung saan nakakakita ng dalawang imahe ng parehong bagay na siyang pwedeng maging dahilan ng pagkabahala, pagkahilo, or hindi magandang pakiramdam. Ang pagdoble ng paningin ay pwedeng pahalang, patayo, or pahilis. Alamin natin ang mga pwedeng sanhi nito at kung ano ang mga pwedeng gawin dito. Ang diplopia ay pwedeng mangyari sa iisang mata lamang or yung tinatawag na monocular diplopia or dalawang mata na tinatawag na binocular diplopia. Kapag sinara mo or tinakpan mo ang isang mata at nakakakita ka pa rin ng pagdoble ng paningin kahit isang mata lamang, ang tawag dito monocular diplopia. At kabaliktaran naman na kapag nakabukas ang parehong mata ay nagdodoble ng paningin pero pag tinakpan na ay nawawala ang pagdoble, ito ang tinatawag na binocular diplopia. Unahin natin ang monocular diplopia. Kung ang pagdoble ng paningin ay nararanasan lamang sa iisang mata, ay maaaring meron itong kinalaman sa refraction or pagpasok ng ilaw sa loob ng mga mata. At narito ang ilan sa mga pwedeng karaniwang sanhi nito. Una ay pwedeng ito ay dahil sa grado mismo ng mata or yung tinatawag na refraction error. Dito ay nagkakaroon ng problema sa refraction or pagpasok ng ilaw sa loob ng mata na kung saan hindi ito tumatama sa dapat nitong tamaan, which is the retina. Kaya ang ilaw na pumapasok ay pwedeng bitin, sobra, o di kaya maraming punto ang pwedeng tamaan sa retina, na pwede naman maging sanhi ng pagkalabo ng paningin at minsan ay pagdoble nito. Next naman ay katarata. Ito naman ang pag-ulap or pamumuti ng lente sa loob ng ating mga mata. Ang lente natin ay ang isa sa responsable sa pagkontrol ng pagpasok ng ilaw para tumama ito sa retina. At kapag ito ay namuti or nag-ulap tulad sa katarata, ay hindi makakapasok ng maayos ang ilaw sa loob ng mata na again pwedeng mag-cause ng paglabo at pagdoble ng paningin. Next naman ay ang mabilis na pagtuyo ng mata or dry eyes. Kailangan kasi parating basa ang cornea para makapasok ang ilaw ng maayos. At kapag ito ay mabilis matuyo ay hindi nagiging maganda ang pagpasok ng ilaw na pwedeng makita ng pasyente na pagdoble ng paningin. Next, pwede rin, although hindi madalas, ay ang tinatawag na pterygium or pugita. Ito naman ay yung abnormal na paglaki ng balat ng puti ng mata na pwedeng pumatong sa ating mga cornea. Bukod sa lens, ang cornea ang isa sa mga responsable din ng pagpasok ng ilaw sa loob ng mata. At kapag pumatong ang pterygium dito, ay pwede nitong mabago ang hugis ng cornea na maaapektuhan ng pagpasok ng ilaw sa mata, leading sa paglabo at pagkadoble ng paningin. May mga videos na ako sa mga iba't ibang sakit sa mata na ito na pwede nyo panoorin para sa mas komprehensibong discussion about dito. Punta naman tayo sa binocular diplopia. Again, ito yung pagdoble ng paningin kapag dalawang mata ang nakabukas, pero pag tinakpan ng isa ay hindi na nagiging doble ang paningin. At narito ang mga pangunahing sanhi nito. Ang pinakamadalas na pwedeng cause ay yung strabismus or yung crossed eye or pagpaling ng mata sa ibang direksyon. Dapat kasi ang mata natin ay nakakonsentrate sa iisang direksyon lamang para isang imahe lang ang ating makita. Pero kapag nakapaling ang mata sa magkaibang direksyon ay dalawang imahe ang pwede itong makita at pagdoble ng paningin. Pwede itong pagduling or papasok, pagbanlag or palabas, pwede ring pataas or pababa. Next naman na pwedeng mag-cause nito ay kapag nagkaroon ng problema sa mga nerves na nagkokontrol sa muscles ng paggalaw ng mata. Ito ay pwedeng makita sa mga systemic conditions tulad ng diabetes, hypertension,
multiple sclerosis, at iba pa. Kapag nagkaroon kasi ng damage sa nerve na nagkokontrol sa muscles ng mga mata, ay hindi ito gagalaw ng maayos at sabay na magkokos ng pagdoble ng paningin. Na pwede ring makita kapag meron na ring problema sa muscle mismo ng mga mata. At kapag nagkaroon ng problema sa muscles ng mata, ay magkakaroon din ng problema sa paggalaw nito. Ito ay pwedeng makita sa mga kondisyon tulad ng myasthenia gravis or thyroid eye disease na kung saan pwede manghina or mamaga ang mga mata na magkakaroon ng limitation sa paggalaw nito at again magkokos ng pagdoble ng paningin. Next naman ay pwede rin mag-cause ang trauma or head injury. Ang mga nerves kasi na nagkokontrol sa muscles ng mga mata ay nakikita din sa ating mga brain. At kapag nagkaroon ng head injury ay pwedeng madamage ang mga nerves na ito na maglilid sa pagdoble ng paningin. Bukod sa head injury na outside force, ang stroke, tumor sa utak or aneurysm sa utak ay pwede ring mag-cause ng problema sa mga nerves na ito na magkukos din ng pagdoble ng paningin or diplopia. Ito ay mga sakit na hindi dapat binabaliwala na pwedeng makaapekto sa inyong buhay. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng pagdoble ng paningin, ay importante na ma-check up ka kagad ng inyong mga ophthalmologists. Kapag ikaw ay nagpa-check up, narito ang mga ilan sa mga pwedeng gawin. Una, syempre, hindi mawawala yung history na kung saan i-interviewin ka para makakuha ng mga iba't ibang impormasyon para malaman kung ano ang nagkokos ng iyong pagdoble ng paningin. And then, mag-undergo ka ng physical examination, kasama dyan ang comprehensive eye examination na kung saan i-check ang mga iba't ibang parte at functions ng iyong mga mata tulad ng visual acuity, yung eye movement, at yung alignment ng iyong mga mata. Kasama na rin sa eye examination ay sisilipin ka sa isang slit lamp na makikita ng mas malaki ang mga iba't ibang parte sa harap ng mata tulad ng cornea at ng lens. Pwede rin mag-request ng mga iba't ibang tests tulad ng blood tests, CT scan or MRI para ma-rule out yung mga neurological na causes or kung nanggagaling ba ito sa ating mga brain. Nang sa ganon ay malaman kung meron bang seryosong nangyayari sa loob ng ating ulo. Pag alam na natin ang cause, ay nakadepende dito ang pag-manage nito. At ito yung mga paraan para maayos ang pagdoble ng paningin. Una ay yung mga corrective lenses tulad ng salamin na may grado at contact lens na may grado. Ito ay para lamang sa mga may refractive error or grado sa mata. Ang paggamit ng salamin na may tamang grado ay para maibsan ang refractive error at makakita ng malinaw at mawala ang pagdoble ng paningin. Kung ang problema naman ay dahil sa dry eyes or mabilis na pagtuyo nito, ay pwede magbigay ng mga lubricating eye drops or artificial tears para mawala ang mabilis na pagtuyo at makatulong sa sintomas ng pagdoble ng paningin. Ang mga prism glasses naman ay pwedeng makatulong kapag ang problema ng diplopia ay dulot ng misalignment or pagpaling ng mata. Ito ay makakatulong para maitama ang direksyon ng pagpasok ng ilaw sa loob ng mata. Ang operasyon naman ay nakareserba para sa mga malalang kaso tulad ng katarata, malalang pterygium at strabismus. Wala kasing gamot o ibang paraan para maitama ang mga ito kundi operasyon. Magbibigay naman ng gamot para sa mga ang cause ay systemic conditions tulad ng myasthenia gravis, thyroid eye disease, high blood, diabetes at marami pang iba. Kailangan kasi makontrol ang mga systemic disease na ito para mawala din ang epekto nito sa ating mga mata. Ang patching naman ay ginagamit para sa pansamantalang pagtakip sa isang mata para maibsan or mawala ang pagdoble ng paningin habang hinahanap pa natin ang nagkokos nito. Pero ito ay makakatulong lamang sa mga merong may binocular diplopia. At syempre, importanteng magpa-check kagad kayo sa inyong mga ophthalmologist kapag ang pagdoble ng paningin ay nagsimula ng biglaan, kapag ito ay may ibang mga simptomas na kasama tulad ng pagsakit ng ulo, panghina ng katawan, at hirap na pagsalita. At kung nakakaapekto na ito sa pang-araw-araw na inyong mga gawain. Huwag na huwag balewalain ang diplopia dahil maaari itong maging senyales ng mas malala at critical na kondisyon. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na kung ano ang mga pwedeng cause ng diplopia or pagdoble ng paningin. Please don't forget to like,
Comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.